pag-manage ng personal finances ay kasing importante rin ng pag-track ng iyong business transactions. Kaya naman, may personal finance feature ang Kwenta Pro. Ito ay nagbibigay daan para madali mong matrack ang iyong araw-araw na income, expenses, at balances sa iisang lugar nang hindi nahahalo ang iyong business records. Sa Kwenta Pro, pwede mong i-manage yung personal at business finances mo gamit ang iisang app lang. Hindi mo na kailangan ng iba't ibang tools. Sa tutorial na ito, gagabayan ka namin kung paano i-setup ang iyong personal finance profile at kung paano masulit ang mga features nito. Para gumawa ng personal finance profile sa Kwenta Pro, buksan ang app, itap ang drop-down icon sa tabi ng business name mo sa homepage para makita ang listahan ng profiles. Mula doon, piliin ang Create New Profile. Pagkatapos, papapiliin ka kung business profile o personal profile ang gusto mong gawin. Itap lang ang personal profile para magpatuloy. Pagkatapos nito, ilagay ang iyong pangalan at itap ang Continue. Kapag tapos na, successfully nang malilikha ang iyong personal finance profile sa Kwenta Pro, kung saan pwede mong itrack ng hiwalay ang iyong personal income at expenses mula sa business records mo. Congratulations dahil handa nang gamitin ang iyong personal finance profile. Pwede ka nang magsimulang mag-record ng personal income at expenses mo ng hiwalay sa iyong business transactions. Ang Kwenta Pro Personal Finance ay may iba't ibang helpful features na nagpapadali sa pag-manage ng personal money mo sa iisang lugar. Sa homepage, makikita mo ang iba't ibang sections na nagbibigay ng quick overview ng iyong financial status. Isa sa mga pangunahing sections ay ang shortcuts, kung saan pwede mong i-customize ang option-based. Halimbawa, pwede mong piliing ipakita ang add income o alisin ang options tulad ng add contact, depende sa mas madalas mong gamitin. Sa ibaba nito, makikita mo ang cash flow overview. Ito naman ay tumutulong para matrack kung paano pumapasok at lumalabas ang pera sa iyong account. Pwede mong palitan ng view para makita ang iyong cash flow daily o monthly para mas madali mong maintindihan ang spending patterns mo. Sunod naman ang transaction section, kung saan mo minamanage ang iyong income at expenses. Kapag nabuksan mo ang section na ito, makikita mo ang green box na may label na Add Income at ang red box na may label na Add Expense. Para mag-add ng income, itap lang ang Add Income, piliin ang tamang income category, o gumawa ng bagong category kung kinakailangan. Halimbawa, pwede mong piliin ang salary, ilagay ang total amount, at optional kang magdagdag ng notes o images para sa mas maayos na record keeping. Kapag natap mo na, isave na. At successful nang marirecord ang iyong income. Isa pang importanteng section ay ang contacts, kung saan pwede mong itrack ang balances sa pagitan mo at ng ibang tao. Useful ito para ma-monitor ang perang may utang ka sa iba o perang may utang sa iyo ang iba. Para mag-add ng contact, itap ang Add New Contact. Ilagay lang ang pangalan at phone number ng tao at specify ang opening balance kung ito ba ay to receive o to give. Pwede mo ring i-adjust ang date at madagdag ng ibang details tulad ng email at address kung available. Pagkatapos mong ilagay ang lahat ng details, itap ang Add New Contact para ma-save ito. Bukod dito, may management section din kung saan pwede mong i-record ang iyong cash at bank account details para mas maayos mong ma-organize kung saan nakastore ang pera mo. Nagbibigay rin ng report section kung saan pwede mong makita ang detailed financial summaries tulad ng all transaction reports, contact statement, cash in hand statement, bank statement, contact report, and income expense report. Dahil dito, mas madali mong masusubaybayan at maiintindihan ang overall financial activity mo. Thank you for watching! Para sa mas marami pang tutorials kung paano masusulit ang Kwenta Pro, siguraduhin i-check din ang iba pa naming videos.